Nagbabalik na naman ang inyong pinakamagandang lalaki na tagapagbalita tungkol sa nangyayaring impeachment trial na ito na sarsuela. At pag-usapan natin ang mga key highlights o ang mga importanteng pangyayari in today's trial. Umpisa natin yan sa kanilang naging witness today na si Mr. Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff, Assistant Secretary ng Office of the Vice President. No? At talagang nagpapakita lang ito, no? Kung gaano kahina ang hinahawakang mga ebidensya ngayon ng House Prosecution Panel. Dahil kailangan pa talaga nilang ideklara itong si Mr. Lemuel Ortonio bilang isang hostile witness. Ano nga ba ang hostile witness, mga kanoypi? Ito ay isang pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa isang witness, no? Na sinasabi ng prosecution panel na magiging bias daw itong si Lemuel Ortonio dahil nga nagtatrabaho daw siya sa OVP. Grabe talaga, mga kanoypi, no? Imagine niyo ultimo mga sinasalang nila mga witnesses, no? Sarili nilang witnesses, no? Hindi sila nagtitiwala, pinagdududahan nila, di ba? It just shows, no, their lack of sufficient evidence na talagang kailangan pa nilang gumamit ng leading questions dahil yan ang papasok dyan kapag hostile witness, pwede silang makapagtanong ng mga adverse questions o yung mga katanungang gusto nila pagka nagtanong sila, yung parang nandun na rin sa loob ng katanungang yun yung kasagutan. For example, pagka hindi leading question, yun yung parang sino ba ang nag-utos ng ganito? Pero pag ginawa yung leading question yan, no? Si ganto ba ang nag-utos ng ganto? Diba? Parang pinangalanan na from the start of the question. So yan ang pakay ng House Prosecution Panel, no? Na talagang patibayin palalo ang kanilang napakahinang peking naratibo. So yan, no? Napakarami nating narinig na mga bagong revelasyon o mga impormasyon at detalye dito kay Lemuel Ortonio. Unang-una, patungkol na dun sa nangyayari ng paghingi nila ng budget. Itong OVP nanghihingi nga ng budget noong 2022, di ba? At talaga naman nag-comply ang opisina ni VP Sara noon, no, sa Department of Budget and Management dahil simula pa lang, no, Agosto 2022 talagang nag-submit na ang OVP ng letter, no, yung budget request letter kung tinatawag natin, no. At talagang nilagay nila doon yung broader scope, no, o yung parang general overview ng kanilang mga plano at mga proyekto. Katulad na lang ng mga karagdagang mga satellite offices, di ba? Para makapag-provide ng mga burial assistance, medical assistance, financial assistance para sa ating mga kababayan. At ang mga ibang mga proyekto pa, linagay din nila doon sa letter na yun. Yung mga counter-terrorism operations, di ba? Kaya it just shows the compliance of the Office of the Vice President, no? Simula pa lang noon, no? Napilit na pinalalabas itong prosecution panel na may nangyayaring anomalya o illegal. Katawa-tawa lang sila, di ba? Imagine niyo August 2022, nag-submit nga daw ng letter, no? Ang OVP. Yun ay parang intent letter kumbaga, di ba? Siyempre, hindi pa naman nila finalize yung mga talagang final names ng mga projects na yun, di ba? Kaya nilagay nila doon at least kung ano ba ang scope ng kanilang mga pinaplano ng mga proyekto, yung paggagamitan ng pondo, di ba? O ngayon, sumagot ng DBM. Hiningi nila September 15, no? Magpasa daw ang OVP ng nakadetalye pang mga proyekto, no? O kinabukasan na September 16. Ano bang ginawa ng OVP? Di ba nagpasa ng letter pabalik ng DBM? Grabe talaga, wala lang talagang maipukul itong House Prosecution Panel, no? So yan, talagang pinapakita natin, no, malinaw na talagang sumusunod ang Office of the Vice President sa mga protocols, no, na kinakailangan sa mga ganyang paghingi ng budget. Narinig din natin mula dito kay Lemuel Ortonio yung tungkol nga dun sa mga pagbili daw ng tables and chairs, yung mga gamot, no, na hindi naman talaga siya ang may first-hand knowledge, no, kung paano na-spend yung confidential funds. Dahil nga yan ay na-handover kay Colonel Lachico, no, na si Lachico talaga ang namamahala dyan kung paano niya gagastusin yung confidential funds. So, hindi talaga nakita ni Lemuel Ortonio, no, kung paano ba naipambili yung pondo ng mga tables and chairs, no. Ibig sabihin niya, no, hindi niya nakita talaga yung mga mismong resibo
pero hindi niya sinabi na walang resibo. Magkaiba yung dalawang yun eh. So malinaw yan sa naging testimonya ngayon ni Mr. Lemuel Ortonio, no? May key takeaway lang in today's impeachment trial, mga Kanoypi, no? Is talagang up to now nga, no? Hindi pa rin nila kayang mapatunayan na may violate si VP Sara at ang kanyang opisina, no? Sa ating constitution, no? Under our constitution, no? Article 11, Section 2, nakalagay dyan na para ma-impeach ang isang impeachable officer, no? Kailangan munang mapatunayan nyo na talagang nag-commit siya ng mga talagang karumal-dumal na krimen, di ba? High crimes o treason o yung pagiging taksil sa iyong bayan o yung bribery, graft and corruption, hindi nga nila kayang mapatunayan itong House Prosecution Panel. So talaga lang lalong lumalabo ang kanilang peking naratibo nga, di ba? Hirap na hirap sila hanggang ngayon na talagang palabasin sa publiko, no? Sa paggamit ng mga talagang matitibay na ebidensya. And instead, dinadaan na lang nila sa mga padrama-drama, sa mga paawa effect. At ito sa paggamit ng mga matitinding mga salita o yung mga salita na parang magkakaroon agad ng final conclusion tulad ng salitang ginamit kahapon, yung scam, di ba? Ginamit ng abogado nila si Lagutan, si Attorney Ligutan. Tapos kanina narinig natin yung bagong salita naman, yung mastermind daw. Gusto talaga ng prosecution panel na pag ginamit nila yung mga gantong klase ng salita, gusto nilang masway yung public opinion, no, towards them na paniwalaan agad ang kanilang peking naratibo, no. Gagamitin nila yung mastermind, di ba? Pag narinig ng mga hindi well-informed dyan, no? Yung mga walang alam sa batas, ang sama nga ni ganito, no? Ang sama ni VP Sara, ganyan, mastermind daw, mastermind. Paano? Last resort na nga nila yan, mga Kanoypi, yung gumamit ng mga ganyang mga madudugong salita, di ba? Para sila'y paniwalaan lang. Kasi nga, pagdating sa ebidensya, wala olats, napakahina ng kanilang mga hawak na ebidensya. Mabuti nga kung talagang yung mga senator judges makumbinsi nila no, na talagang pumabor sa kanila talagang ngayon pa lang masasabi ko na kung botohan ng pag-uusapan yung mga boboto na ma-impeach si VP Sara talagang magiging kahiyahiya sa mata ng publiko. Talagang magiging kanselado na forever sa usapin ng politika. Dahil nga kita nyo wala namang mga valid evidences na susuporta sa mga claim ng House prosecution tapos gagatungan nila, 'di ba? Mag-yes sila for impeachment, 'di ba? Grabe lang talaga. So maganda mga Kanoypi na kahit papano nai-inform ko pa rin kayo kahit na alam kong tamad na kayong panoorin ng sarswelang impeachment trial na ito, 'di ba? Kasi nga kita nyo halos paulit-ulit na lang ang kanilang mga sinasabi, di ba? Parang basta na lang may tanong, kailangan nila mag-insert ng mga bagong salita para lang yung mga publiko maging interesado o maniwala sa kanila. Grabe. So yan mga Kanoypi, yan muna ang ating updates para sa ngayon at update ko ulit kayo sa susunod na mga impeachment trial dates. At lagi ko lang kayong papaalalahanan na lagi kayo maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore one day hanggang sa muli. Ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.